Kamusta? Bago tayo magsimula, palike naman ang video para makagawa pa tayo ng maraming pang video tulad nito. Maraming salamat. Sa ibang mundo, ay nagkaroon ng pagtitipon ng grupo ni Kuruma, na sina Gurren, Gora at Anjo. Dito ay pinagplanuhan nila ang pagpapalaganap ng binhi ng kasamaan sa mundo ng mga tao. Si Gurren ay gustong patunayan na siya ang pinakamalakas na demon sa tatlo kaya nauna na siyang pumunta sa mundo ng mga tao. Sa mundo naman ng mga tao, ay pinakita ang ating dalawang bida na sina Zenki at Chiaki na nagtatalo dahil gusto makawala ni Zenki sa pagkakagapos. Dahil dito ay gustong pag-aralan ni Chiaki kung paano makontrol si Zenki bilang kanyang guardian spirit. Dahil sa aatakihin ni Zenki si Chiaki ay nalaman nito na gamit ang Perseles ay makokontrol niya si Zenki. Dahil ayaw ni Zenki na makipagtulungan kina Chiaki ay tumakas siya sa templo. Habang tumatakas si Zenki ay may naamoy siyang kasamaan. Si Gurren na isa sa mga demonyo ay nakarating na sa mundo ng mga tao para hanapin ang mga binhi ng kasamaan. Si Gurren ay nagtungo sa isang templo para kunin ang binhi ng kasamaan. Dumating naman si Zenki at gusto din kunin ang binhi, pero dahil mahina at nasa batang anyo si Zenki ay wala siyang magawa kay Gurren at hindi siya makalapit dito. Ginawang naman gagamba ni Gurren ang binhi para maghanap ng masasapiang masamang tao. Isang monghe naman ang pinuntahan ng binhi at sa pilitang sinaniban ang monghe. Ang monghe na ito ay kaibigan ni Chiaki at maggusto kay Chiaki at gusto makadate si Chiaki. Ang monghe ay nagtungo sa parke upang maghanap at kumuha ng mga babae. Samantala si Chiaki naman ay napadaan din sa parke dahil hinahanap niya pa din si Zenki, dahil dito nakita niya ang mga tao na binalot ng sapot ng monghe. Nakita ni Chiaki ang ginagawa ng kaibigan niyang monghe kaya nagalit si Chiaki dahil sa maling ginagawa ng monghe, pero hindi niya alam na sinapian na pala ito ng binhi ng kasamaan. Lalo naman pinalakas ni Gurren ang epekto ng binhi sa monghe, dahil dito ay lumakas lalo ang monghe at naging anyong gagamba. Dahil sa takot ni Chiaki ay tinawag niya si Zenki gamit ang Perseles. Zenki! Nang dumating si Zenki ay galit na galit siya, at gusto niyang kalabanin ang gagambang monghe. Pero dahil mahina siya at nasa batang anyo ay nasugatan siya at walang magawa si Zenki sa sapot ng gagamba. Naisip ni Chiaki na baguhin ang anyo ni Zenki para labanan ang halimaw na gagamba. Dali nagsumpa kay Zenki! Tatanggalin ka ng lihim na espada! Sumpa! Dakilang Bajula! Palayain mo ang alagad na si Zenki! Ako si Zenki, ang tagapagtanggol! Dahil sa nabago na ang anyo ni Zenki ay madali niya lang natalo ang gagamba, pero dahil kaibigan ni Chiaki ang monghe ay pinigilan niya si Zenki sa pagpatay dito. Pero dahil sa hindi pa makontrol ni Chiaki si Zenki ng ayos ay wala itong nagawa at tinusok pa din ni Zenki ang gagamba, dahil natalo na ni Zenki ang gagamba ay kinain na ni Zenki ang binhi. Nagalit naman si Chiaki sa ginawa ni Zenki. Nagalit din si Zenki kay Chiaki dahil sa ginawa niya sa kanya, at binalaan din ni Zenki na kakainin din si Chiaki pag hindi ito tumigil, pero bumalik sa batang anyo si Zenki. Maraming salamat sa panonood, pakiusap pa-like, subscribe at pakipindot na din ang bell button para updated ka sa mga bagong video.